kay Sara na yung unang yung 2007 hanggang sa 2025 yung nilabas ng AMLA kung naalala nyo last a few months ago lang nung nasa house pa, di ba, nung nakita nila na 80 million lang ang suma total ng kinita ni Sara for 20 years. Ibig sabihin, naging vice mayor siya, naging vice president siya. Nag-average lang ng 4 million a year yung kinita niya. So ang nangyari kay Sara, hindi ill-gotten wealth, hindi unexplained wealth, kundi unexplained poverty. Bakit napakahirap niya, no? So ngayon, ang ginawa ngayon ng House, maghahalugog sila dahil kung base sa ebidensya ngayon, dapat dapat matuwa tayo kay Sara. Isipin mo, napakatipid niya. Unexplained poverty. So ngayon, gustong palabasin ng prosecution na unexplained wealth imbes na unexplained poverty. Kaya kailangan humalughog ng lambat all the way to 2007. Pero kung gawin mo kay Marcos yun, kung magiging patas tayo, all the way to 1981. 1981 at hindi mo kailangan humaluglog ng documents dahil nasa Supreme Court decision po yun. Dito po sa naging desisyon ng Duterte versus House of Representative, nasulat dito yung lalo na yung sinasabi dito ng anong ponente, yung due process principle, at nasa number 6 sinasabi dito, the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. Sa tingin niyo po, na-considera ito sa naging desisyon po ng presiding officer? Mukhang nilabag ng presiding officer yung nakasulat doon sa desisyon ng Duterte versus House of Representatives. At kung hindi ako nagkakamali, si Justice Leonen ang nag-elaborate doon. Mukhang nilabag. No? So dapat pagbotohan yun. Yung decision ng presiding officer ni Jesus Cordero ay decision lang ng isang tao. Hindi malinaw pa kung paano pinagbotohan yan o baka mamaya pa nila pagbobotohan yun. So yun nga yung nilabag. Sa puntong yun, kasi ang haba ng ginawa ng decision ni presiding judge Jesus Cordero eh. Dapat naka-itemize yun. Sa puntong yun, bakit all the way until year 2007, which is impractical, realistically, dahil sa batas natin, after 5 years, ang mga documents, wala na. Either kinakain na ng anay, o sinusunog na, o dinidispose na, sineshredder na. So, magiging very suspicious lahat ng mga documents from year 2007 hanggang year 2021 dahil sa 5-year retention period, nabubulok yan, inaamag yan. Ako nga, galing Comelec, yung 3 years ng balota, dapat 3 years nagagamit yan, pero in 1 year, sinasabi nila, inaamag na, kinain na ng anay, tinaihan na ng pusa, hindi na ginagamit, kaya hindi tuloy ma-audit yung mga balota. Yung ano pa kaya, yung year 2027 hanggang year 2007 hanggang year ngayon, hanggang last year, parang 2 dekada yon. So napaka-impractical. Talagang dapat balikan natin yung sinabi ni Justice Leonen na dapat doon lang. O at least man lang 5 years mo, sundan mo yung sa BIR at sa lahat ng ahensya ng ibang pamahalan. Kahit 5 years. Pero yung 20 years, napaka malabo yun at hindi sang-ayon sa maraming alituntunin ng ating batas. Attorney, akma lang po ba na magpasaklolo sa Korte Suprema ang depensa? Kasi nung last part ata, humingi ng original copy ng naging desisyon ng impeachment court ang depensa. Kung alam po, at pinapayagan po yan ng saligang batas dahil sabi ng ating saligang batas, any grave abuse of discretion, ibig sabihin, pagka medyo nakakaduda, medyo abusado na, pwedeng iahin sa Supreme Court at pwedeng reviewin ng Supreme Court. Bahala na ang impeachment court kung makikinig sila o hindi sa Supreme Court. Dahil sa ngayon, sa impeachment matters, sila co-equal eh. So, ang pwedeng gawin ng Supreme Court, parang conscience resolution na lang na makonsensya naman kayo, makaya naman kayo ang pwedeng gawin ng Supreme Court sa ngayon. Pero tingin ko tama ang ginawa ni Attorney Sison na kumuha ng certified true copy dahil mukhang
sa certified true copy, maraming mabubuking dyan eh. Mabubuking yung boto, halimbawa. Kung mukhang hindi pinagbotohan, mukhang solo flight lang ang ginawa ni Senator Chis dyan eh. Dapat para linawin yan, mamaya iboto nila yan mamaya para malinaw eh. Otherwise, it's just an opinion of one among the 24. Opo. Napag-usapan din kahapon sa trial yung pag-question kung pantay ba o pareho ba ang pagtrato sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at sa impeachment laban po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. lalo na doon sa Kamara. Sinasabing may pagkahalintulad sa ilang bagay ito pero yun nga, ano po masasabi niyo po, Attorney? Hindi po patas. Hindi po patas yung pagtrato dahil kung tutusin kung ginawa natin dyan halimbawa kay President Bongbong Marcos, hindi mo naman kailangan maghalughog ng documents dahil merong Supreme Court decision noong governor pa siya nung vice governor pa siya sa Ilocos Norte as early as 1991. Nasa Supreme Court decision yun. So hindi mo kailangan na sabihin na babasahin mo lang. So from 1981 to 2025, dapat kinonsider yan sa impeachment ni Ferdinand Romualdez Marcos Sr. Samantalang yung kay Sara na yung unang yung 2007 hanggang sa 2025 yung nilabas ng AMLA kung naalala nyo a few months ago lang nung nasa house pa, di ba, nung nakita nila na 80 million lang ang suma total ng kinita ni Sara for 20 years. Ibig sabihin, naging vice mayor siya, naging mayor siya, naging vice president siya. Nag-average lang ng 4 million a year yung kinita niya. So ang nangyari kay Sara, hindi ill-gotten wealth, hindi unexplained wealth, kundi unexplained poverty. Bakit napakahirap niya, no? So ngayon, ang ginawa ngayon ng House, maghahalughog sila dahil kung base sa ebidensya ngayon, dapat matuwa tayo kay Sara. Isipin mo, napakatipid niya. Unexplained poverty. So ngayon, gustong palabasin ng prosecution na unexplained wealth imbes na unexplained poverty. Kaya kailangan humalughog ng lambat all the way to 2007. Pero kung gawin mo kay Marcos yun, kung magiging patas tayo, all the way to 1981 at hindi mo kailangan humaluglog ng documents dahil nasa Supreme Court decision po yun. So definitely very unfair, very hindi patas. Attorney, halos 2 dekada at ito na records, no, financial records. Nakikita niyo po ba na baka mas mahaba pa yung ating ang impeachment trial days na kakailanganin na ukol po dito, Attorney? Tingin ko masahaba pa eh kasi pagkatapos nila humulughog at the right things are going, no? Kung titingnan niyo yung documents, mas lalong magiging katiwa-tiwala mas lalo lang nagmumukhang mahirap eh. Unexplained poverty nga eh. So naglista ng 19 companies si Chis, tapos may dalawang company na medyo yung parang karton yung pangalan niya. Ano ba yun? Pero tingin ko mas lalong hahaba talaga yung impeachment proceeding dahil kada bukas mo ng records magko-compute ka eh. Unless gagawin nila katulad kay Corona na A plus B equals C, A plus A minus C equals D. Walang minus eh. Naalala nyo kay Chief Justice Corona? Walang minus, puro plus eh. So nagmukhang lumaki ng lumaki. Yun yung fatal blunder ng accountant. At meron ng COA commissioner na talagang medyo kinasusuklaman ng mga accountants saka auditor dahil hindi marunong mag-plus minus. So baka ganyan na mangyayari. Dahil siyempre babantayan napaso na tayo kay Corona, ang gagawin ng defense team talagang sisiguraduhin nila kapag plus, kapag minus. And you must remember plain and simple arithmetic. So tingin ko doon tatagal. Opo. Attorney, kaliwat kanan na pong kilos protesta ang inyo pong grupo. Halos every linggo na po meron pong pagtitipon. Malapit na rin po yung muling pagbubukas ng sesyon kasabay po ng
State of the Nation address ng Pangulo, sa tingin niyo po na mape-pressure o na-pressure na ba ang Senado sa ilalim ng bagong pamumuno para ipagsabay itong impeachment trial at yung mga lagi nating naririnig sa ating mga kababayan na hinihiling nila na meron talagang matukoy at mapanagot doon po sa flood control scandal. Pawang naririnig lang natin na mga sinasabi na ipagpapatuloy nila, nagkaroon na lang ng palitan ng liderato dyan sa Senado, pero wala pa rin po hanggang sa nagkaroon pa ng hamunan na kung iimbestigahan. Sabi ni Senator Cayetano, kung iimbestigahan yung SEA Games 2019, bukas siya, imbestigahan din yung flood control project. Attorney. Dapat lang, yung tingin ko, kahit ano pang gawin dyan pagpipigil. Yung, kunyari, kagabi lang, binaha ako, no? So, hindi mapipigil yung flood control na yan. At saka yung mga kilos protesta, tuloy-tuloy yan, kahit walang funder yan. Alam nyo ba, parati kami namomroblema sa funding pag tuwing may ganyan. Tapos biglang may darating na last minute, biglang may magdo-donate na anonymous. So, galing na sa tao eh. Ibig sabihin, kahit hindi kami magplano ng rally, kami na ang kinukulit, mag-rally kayo. Tapos sasabihin namin, wala kaming budget. Tapos mamaya, biglang darating last minute yung budget. So, tingin ko, tuloy-tuloy yung ano na yan, yung mga rallies niyan. At yung flood control, sa dami ng bahanan darating, hindi yan mapipigilan. Kumbaga, it's the will of God na. It's no longer the will of ordinary people. It's the will of God. Tingin ko tuloy-tuloy yan. Parang nangyari sa 1986, kinulong lahat ng mga opposition, sinopress lahat ng kung ano-ano man yung proseso. At ang nangyari, naulit lang yung 1986. Parang hindi natuto itong si yung Raymond Marcos ngayon. Hindi na sila natuto. At I am very confident na mauulit-ulit yung 1986. Opo, huli na lamang po, ano po yung inaasahan nyo naman po sa SONA ng Pangulo? Ang inaasahan ko ay naging tayo, by the way, alam nyo ba naging record holder tayo sa haha sa Facebook emoji, emoticon ba tawag doon? Record holder na ang Pilipinas ngayon. So ang nakikita ko sa SONA, puro ha. Ang mga Pilipino pinagtatawanan na lang problema, masama loob natin, dapat angry yun eh. Pero ang Pilipino na lang, sige, ipasa Diyos na lang, itawanan na lang natin ating problema. Ang ini-expect ko sa SONA of this coming Monday, June 27, dalawang emoticon. Dahil anniversary din siya ng Iglesia ni Cristo eh. Sa anniversary ng Iglesia ni Cristo, in-expect ko puro heart yun eh. Puro heart. Tapos sa sa State of the Nation ni Ferdinand Romualdez Marcos, in-expect ko puro ha. At may hit. Siguro malalagpasan natin yung record. Tayo kasi record holder sa Facebook. Malalagpasan ba natin yung record na yan na puro ha. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon niyo. Good morning po sa inyo. Good morning. Thank you. Ayun po mga kababayan, si Attorney Melchor Magdamo, Legal Counsel po ng United People's Initiative ang ating nakasama. Napakinggan ngayong umaga kaugnay ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo.